awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Amos chapter 8 verses 1 to 12. At ito po ang sinasabi. Ito po ay ang panggitain ni Amos tungkol sa basket ng mga prutas. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoon Diyos. Nakita ko ang isang basket na may mga hinog na prutas. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang basket po ng mga hinog na prutas. Sinabi sa akin ng Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga mamamayang kong Israelita, hindi ko na sila kaawaan. Sa araw na iyon, ang masasayang awitan sa templo ay magiging iyakan dahil kakalat ang patay kahit saan. At wala nang maririnig na ingay. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Makinig kayo, kayong mga nanggigipit sa mga mahihirap at nagtatangkang lipulin sila. Inip na inip kayong matapos ang pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga para makabenta na kayo ng mga inaning butil at makapandaya sa mga mamimili sa pamamagitan ng inyong madayang timbangan at pantakal ng trigo. Nagmamadali kayong makapagbenta ng mga butil na hinaluan ng ipa para makabili kayo ng taong dukha na pinagbibiling alipin dahil hindi siya makabayad ng kanyang utang. Kahit ang utang niya ay kasing halaga lamang ng isang pares ng sandalyas. Kaya sumumpa ang Panginoon, ang Diyos na ipinagmamalaki ng mga lahi ni Jacob. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kasamaan na ginawa ninyo. Dahil dito, palilindulin ko ang inyong lupain at mag-iiyakan kayo. Iyayanigin ko ng husto ang inyong lupain na tulad ng ilog na tumataas kapag may baha at bumababa tulad ng ilog ng Nilo sa Ehipto. Sa araw na iyon,
Palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat, kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Gagawin kong iyakan ang kasayahan sa inyong pista at ang inyong pag-aawitan ay magiging panaghoy. Pagdadamitin ko kayo ng sako at uutusang magpakalbo para ipakita ang inyong pagdadalamhati. Katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak. Pero magiging mas masakit pa ang huling parusa. Sinabi pa ng Panginoon Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng tagutom ang inyong lupain, pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Sa kabanatang ito ng Amos 8:1-12, ipinakita ng Diyos kay Amos ang isang kaing o basket na hinog na bunga. Ito'y tanda ng kasalanan ng Israel ay umabot na ng sasukdulan. Inihayag dito ang tiyak na pagdating ng hatol ng Diyos. Pagkawala ng awit sa templo, pagpanaw sa mga kabataan, pagpapanaghoy o pagpanaghoy sa bawat dako, at ang pinakamatindi, isang uri ng taggutom, hindi ng pagkain, kundi ng salita ng Diyos. Ang Amos 8:1-12 ay isang malinaw na babala sa bayan ng Diyos na tumalikod sa Kanya. Hindi na lamang ito tungkol sa panlabas na kasalanan, ito'y tungkol sa puso na naging matigas, na hindi na nakikinig sa Diyos. Darating ang panahon na hahanap sila ng Kanyang salita, ngunit huli na, hindi na nila ito maririnig. Ang pinakamasaklap na taggutom ay ang pagkawala ng presensya at tinig ng Diyos. May hangganan ang pagpapasensya ng Diyos. Patuloy siyang nagbibigay ng babala, ngunit kung hindi tayo makikinig, darating ang araw na mananahimik na siya. Ang salita ng Diyos ay buhay at hindi dapat baliwalain. Kapag pinagpahalagahan natin ang salita ng Diyos ngayon, magkakaroon tayo ng gabay, kaaliwan, at kalakasan sa panahon ng kaguluhan. Ang kawalan ng salita ng Diyos ay isang uri ng espiritual na paggutom. Hindi sapat ang pagkain at kasaganahan kung wala tayong ugnayan sa Diyos. Ang tunay na buhay ay nagmumula sa pakikinig at pagsunod sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, napakadaling malulong sa ingay ng mundo, sa social media, sa trabaho, at sariling kagustuhan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling mahalaga at makapangyarihan. Huwag nating hintaing dumating ang panahon na mahirap na itong matagpuan sa ating buhay dahil tayo'y naging abala or manhid sa kanyang tinig. Gawin nating bahagi ng ating araw ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pagsunod sa kanyang kalooban.
Ang araw ng hatol ay darating. Ngunit habang may panahon pa, tayo'y manumbalik sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan, patawarin mo po kami kung kami naging manhid sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag at gabay sa amin. Nais po naming marinig ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na laging bukas at handang sumunod. Huwag mong ipagkait sa amin ang iyong tinig. Itanim mo sa aming mga puso ang pag-ibig sa iyong salita at ipamuhay namin ito araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.